At so ayan, hi guys! Welcome back at channel natin at ito na nga sa episode 284 natin para kay Kalbo. Pero yun ay reminder lang na webcomic na tayo ngayon guys sa atin nga para sa mga di pa nakakaalam ng webcomic. Ito po yung unang-unang ginagawa. Ito yung pinaka-storyline nito ni Saitama at kapag nagawa na nga ito, saka pinapublish, saka ginagawa yung pinaka-manga nito ni Saitama natin. So yun na naman at ayan, ay huwag na natin patagalin pa, simulan na natin yan. At ito nga sa nakalipas ay dito nga tayo natapos. Yung sana natapos na rin yung mga insidente dyan nga sa Hero Association pati na sa mga iba't ibang panig ng mga city dyan. So ito tapos na yung mga laban at ayan nagpapakain na itong si Saitama at now ang continuation niyan is ito naman na. So balik dito sa may HQ dahil nandiyan na si Tatsumaki at ito nga yung mga executive ngayon ay gusto raw makausap ng personal si Tatsumaki at sabi nga nila rito na buti naman daw ay pumunta si Tatsumaki dito kahit na talagang busy siya kasi meron silang gustong i-discuss kay Tatsumaki na talagang importante at kailangan sa personal nila ito i-discuss. At ito ngayon sabi nga ng mga executive na to galing to sa certain source at ang information merong isang grupo ng mga esper na talagang ubod ng lakas pagkalakas-lakas at now may pinaplano silang gawin na something sinister. So kaya nga itong mga executive gusto nila na i-exterminate ni Tatsumaki o tapusin ni Tatsumaki yung grupo na yon bago pa man din sila tuluyang gumawa ng kasamaan. At eto tuloy ngayon ng isang executive dito na wag mag-alala si Tatsumaki kasi alam na raw nila yung patungkol sa background ng mga yon, kung saan yung location nila at pati na rin kung ilan yung bilang nila. At eto ngayon salita na itong isa sa executive, sabi niya nga dyan na naniniwala sila na may something na connection itong grupo na to dito kay Tatsumaki at hindi lang something na basta-basta connection, deeper connection daw dito kay Tatsumaki. At eto ngayon tuloy na to ni kuyang na executive, yung grupo na yon meron silang members na 11 at ang tawag ngayon sa kanilang grupo ay The 11. So napaka-practical lang pero ito nga ang tuloy dito ng executive na to na ito yung malupit dahil yung kanilang leader na tinatawag na si Otento ay yung pakay itong buhay ni Tatsumaki. So balak tapusin ng leader nila itong si Tatsumaki ngayon. So ito salita ngayon si Tatsumaki, sabi niya nga dyan na Otento kapag naaalala niya raw yung pangalan na yan para siya nagkakasakit, sabi niya ganyan. Pero yung salita itong isa sa mga executive, sabi niya nga dyan na alam daw nila yung ginagawa ng grupo na yan na kung saan ay dinudroga raw nila yung mga bata tapos ginagawa sila ng mga sperm. Pero nung sandali na kumilos na yung pulisya ay bigla-bigla na lang yung kanilang search party naglaho. At eto ngayon sabi nga ni Tatsumaki na siya rin daw mismo talagang hinahanap niya yung grupo na yan. At eto nga mukhang sa tingin niya talaga magiging matrabaho itong gagawin niya ngayon. But then pagkatapos nga rito ay biglang talon naman dito sa side ni Flashy at dito sa naiwa na parang misteryosong sulat. So dito sinabi nga na ito nung parang di ko alam kung executive o agent itong kausap ni Flashy. Pero ang sabi nga rito na may nag-infiltrate dyan mismo sa loob ng HQ tapos iniwan itong misteryoso na sulat na nga na to. So ito sabi nga dito ng agent na to, yung nakalagay sa sulat ay eto, the abandoned masses await at the remains of the village. So ito tuloy nga ito nung lalaki na nakapuslit sila dyan sa kanilang security camera. So ibig sabihin parang matitindi daw, malalakas din yung grupo na yan. At ito nga napasalita na si Flashy, sabi niya nga dyan abandoned masses. So lagi raw yan nagpa-pop up lagi ang nababanggit during nung time niya nung nasa Ninja Village sila at yung dinidiscuss yung history ng Ninja Village. So itong the abandoned masses na to nagre-refer yan dun sa grupo na kung saan hindi sila pumapatay ng tao pero ang goal nila pinipili lang nila kung sino yung dapat na mabuhay ganyan. So kumbaga parang di naman sila assassin ganyan pero yun nga pinipili lang nila sa population kung sino yung dapat mabuhay. At ito nga ang turo kala Flashy during nung nandoon pa siya sa Ninja Village ay wag na wag raw silang mai-involve sa grupo na yan. At eto sabi nga ni Flashy na hindi niya akalain na nag-exist pa pala yung the abandoned masses na grupo na yan. So ito ngayon sabi ng mga executive o ng mga agent na to, may idea ba itong si Flashy patungkol nga sa grupo na yan? At ito nga sabi nito nung nasa gitna na kung itong kalaban nila ay mga stealthy type, sa tingin talaga nila si Flashy yun talagang perfect para nga sa mission na yan. Pero yun nga baka raw kasi trap lang itong ginagawa sa kanila dyan ito ng grupo na yan. So kaya raw ano ba sa tingin nito ni Flashy? Pero yun ay salita itong isang lalaki, sabi niya nga dyan kung kalat yung kanilang kalaban di ba mas maganda kung gagawa nilang sila ng isang grupo na talagang pang search team, sabi niya ganyan. Pero yun nga salita itong si Flashy sabi niya nga dyan na hindi na kasi nga masyado raw delikado kaya siya na lang talaga
magsosolo siya na asikasuhin yung mission na yan. At eto nga ngayon ay sabi nga ni Flashy, wala naman daw silang iniiwan na kahit na anong hint, pero bakit ngayon pa sa pagkakataon na to? At eto isip-isip si Flashy, sabi niya nga dyan, etong grupo ba na to ay balak nila magpakilala ngayon, ilabas yung kung sino sila dahil nawala na raw talagang na-disband na yung Teninto at pati nga si Void ay wala na rin daw. So kumbaga wala na silang kakompetensya para i-control yung underworld, kaya ngayon ay talaga silang lumalabas at eto nagpapakilala na. At sabi nga ngayon ni Flashy, pero hindi niya maalis sa isip niya yung parang masamang pakiramdam niya kasi itong sulat totoo daw at ang pruweba niyan kasi yung dugo raw rito umaalingasaw sa sulat na yan. At din eto nga ngayon biglang sabi pa rito ni Flashy Flash, isang organization na kung saan nagagawa nitong patahimikin yung Ninja Village. Aba, mukhang di raw magiging madali yung trabaho niya kasi nga kahit yung Ninja Village, di ba, ayaw ma-involve, ayaw galawin yung grupo na yon. So kaya nga sabi ni Flashy ngayon, sa tingin niya matatapos niya itong kanyang mission ng mga ilang araw, mga 4 to 5 days daw yung abutin. So parang mabilis pa rin naman yun. But anyways, kay Flashy natatagalan na siya dyan. Pero yun nga sabi rito ng mga executive, okay sige, dahil mawawala si Tatsumaki tapos pati itong si Flashy Flash mawawala rin, ay parang malalagay sila sa alanganin yan. Kasi nga diba labasan daw na labasan yung mga halimaw. Tapos ngayon kung mawawalan sila ng dalawang S-class heroes, ay talagang magiging masakit daw yan para sa kanila. At eto nga yun, sagot na. Ito si Flashy, sabi niya nga dyan, ang iniisip daw, pinoproblema ng mga executive na to, yung mga manpower nila pagdating nga dyan sa kanilang heroes. At eto ngayon nabanggit na ni Flashy na nakapag-decide daw siya kasi nga ngayon pinag-iisipan niya yung kanyang sitwasyon pati na yung kanyang role at ayun ay nakapag-decide nga siya. At eto tuloy pa ni Flashy na meron daw siyang naririnig na bali-balita at eto ay patungkol daw sa Neo Heroes at sinasabi na napaka-excellent, napakahusay ng mga Neo Heroes kasi nagagawa nila na tumalo ng mga demon threat level na halimaw ng tuloy-tuloy at the same time ay na-maintain nila yung minimum damage lang. So ibig sabihin kapag tumatalo o lumalaban sa mga pagkalakas-lakas na halimaw yung mga Neo Heroes, hindi nila talagang nadadamage yung mga city. So kaya nga ito sabi ni Flashy, kung ganun, bakit hindi na lang daw ipaubaya sa Neo Heroes yung pagtalo dun sa mga pagkarami-raming mga halimaw. At siya bilang isang combat type na S-class, bakit ang hindi na ipagawa sa kanya ay yung talagang tatrabahuin niya yung mga dragon threat level na halimaw. Yun lang yung mga tatapusin niya, pati na yung mga S-class din na mga threat na mga organization, yung mga evil organization, yung pagwasak doon, ayun, yung mga tatrabahuin nito ni Flashy. So kumbaga parang ayaw niya na lumaban doon sa mga mahihinang halimaw, ganyan. At eto ngayon tuloy ni Flashy na dito nga sa Hero Association, meron naman sila mga A-class heroes at meron mga mas mababa rin na rango sa A-class. Pero ganito, kung magtutulungan lang daw, kunyari itong mga A-class heroes na to tapos yung mga mababang rango, mag-operate sila full strength, ganyan, ay wala naman daw magiging problema itong Hero Association. Kaso nga lang, pagdating sa bagay na yan, ay mas parang reliable daw yung Neo organization kasi nga mas maganda mas organized yung kanilang pakikipaglaban dun sa mga halimaw. Talaga naman nagtutulong-tulong sila, yun nga may mga leader pa sila. At ngayon nga dahil yung sitwasyon nila na maraming halimaw yung nagsisilabasan, kaya para mas reliable daw talaga yung Neo Heroes. So kaya nga ito sagot, yung isang parang executive, sabi niya nga dyan na pinaplano ba nito ni Flashy Flash na lumipat dun sa Neo Heroes. Pero yun nga sabi nga nito ni Flashy Flash, kawawa naman daw sila, wag daw yan yung autopagi nila, wag daw yan yung isipin kasi nga lumabas na yung balita. At ang sabi nga rito sa balita, dapat daw kasi nilunok na lang ng Hero Association yung kanilang pride at tinanggap yung tulong na pwede kang ibigay sa kanila ng Neo Heroes kasi nga mahuhusay itong Neo Heroes. At ayun pa kasama sa balita itong si Blue at sinasabi nga na itong si Blue siya yung anak ni Blast. So kaya yung mga tao ngayon talagang nakatingin kay Blue at nakikita kung gaano siyang kalakas, kung gaano siya kagaling. Kaya naman iniisip ng marami na siya talaga yung pag-asa at kanilang tagapagligtas. So talagang unti-unti na out of picture na yung Hero Association. So kaya nga ito sabi ni Flashy Flash, dun sa side ng Neo organization meron silang matalino, may mahusay mag-isip dun sa kanila. At eto ngayon, hindi raw talaga hero yung kulang ng Hero Association, kung hindi employee. Sabi niya ganyan, employee na magaling, mahusay mag-isip, ganyan. At din pagkatapos nga nito is yan guys. So hanggang dito lang ito si episode 284. So yun, so aangas pa rin dito ni Flashy, nag-walkout siya, inalisan niya yung mga executive. Pero yun nga guys, ulit maraming salamat sa panonood dito kay Kalbo natin. At yun pala, huwag kayong mag-alala guys, kahit ganyan yung drawing dito sa webcomic natin, ay ito talaga yung
sa sinusundan na storyline ni Kalbo. So kaya ayan na itutuloy-tuloy lang natin itong si One Punch Man natin. At ayun, para naman sa mga nag-aabang sa Hunter natin, ay i-recap natin yun nga yung mga pinakauna pa na nangyari dun nga sa may succession arc. So siguro baka dun ko simulan yun dun sa pag-a-appoint na, yun dun sa pagpapakain na ng parang jewel sa mga prinsipe. So para makita lang ba ng iba, ma-refresh lang kung ano yung nangyari nga na pagpili dun sa mga kalahok para sa succession war ng Hunter. But anyways, yun nga guys, ulit maraming salamat sa panood dito kay One Punch Man natin. At yan, so lagi mag-ingat. God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.